Nandoon pa rin ang hagdan. Sa ilalim ng aming swimming pool. Alam kong naroon siya kahit pa tinabunan na. At alam ko ring patuloy siyang nag-aabang. Ilang taon na ang lumipas, pero ang lamig na naramdaman ko nung gabing yon ay hindi pa rin nawawala. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Ako si Elena, isang 30 anyos na nanay ng 2 anak. Nakatira kami sa isang subdivision sa Santa Rosa, Laguna. Katatapos lang namin magpatayo ng bahay at matagal na naming pangarap ng asawa kong si Marco na magkaroon ng sariling swimming pool para sa mga bata. Nung nakaraang taon, saktong umakyat ang sweldo ni Marco, kaya naman naisipan naming ituloy na ang pagpapagawa. Naghanap kami ng kontratista at sa wakas ay nakita namin si Mang Tonyo, isang kilalang kontraktor sa lugar na kilala sa galing at bilis ng trabaho. Masaya kami dahil sa wakas ay matutupad na ang pangarap naming pool. Ang lot namin ay nasa likod ng bahay, malaki at maluwag kaya perfect ito para sa aming swimming pool. Sinimulan na ang paghukay at sa loob lang ng ilang araw, nakita na ang outline ng magiging pool. Excited na excited ang mga bata. Pero may isang gabi, habang naghahapunan kami, biglang dumating si Mang Tonyo. Ang kanyang mukha ay balisa at seryoso. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang paghuhukay para sa pangarap na swimming pool, unti-unting nagiging paghuhukay sa isang lihim na matagal nang nakabaon. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Naupo siya sa hapagkainan at tinanong ko siya. Mang Tonyo, may problema po ba? Bakit gabi na kayo dumating? Elena, Marco, may nakita kami kanina habang naghuhukay. Kailangan kong sabihin sa inyo. Ano po yon, Mang Tonyo? May tubo ba kaming tinamaan? Hindi. May nakita kaming parang daanan. Malalim sa ilalim ng lupa mismo kung saan nyo gustong ilagay ang pool. Daanan? Paano pong daanan? Parang hagdanan. Gawa sa bato, lumana. Mukhang matagal nang nandoon. Hindi ko alam kung saan papunta. Hagdanan? Sa ilalim ng lupa. Wala naman kaming alam na ganyan sa lupa namin. Sigurado po ba kayo? Sigurado ako, Marco. Pinababa ko na ang isa sa mga tauhan ko pero hindi niya masyadong nakita dahil madilim. Nagpasya akong itigil muna ang paghuhukay at sabihin sa inyo bago pa kami magpatuloy. Isipin niyo yan. Isang lumang hagdanan sa ilalim ng inyong bakuran. Hindi ba't nakakapangilabot? At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Kinabukasan, maaga akong gumising at sinilip ang hukay. Hindi ako makapaniwala. Mayroon nga. Isang lumang hagdanan, gawa sa mga batong nilumot na tila naglalayong pababa sa isang mas madilim na bahagi ng lupa. Humingi ako ng flashlight kay Mang Tonyo at dahan-dahang bumaba. Ang hangin ay malamig at mabigat. Naririnig ko ang tibok ng puso ko. Nung bumaba ako ng ilang baitang, may naamoy ako. Amoy lupa, amoy luma, at may kasamang kakaibang amoy na hindi ko maipaliwanag. Parang bulok, pero hindi. Parang amoy ng matagal nang nakalimutan. Lumingon ako kay Mang Tonyo. Mang Tonyo, ano po itong amoy? Hindi ko rin alam, Elena. Naramdaman din namin yan kanina. May kakaiba talaga sa lugar na yan. Bigla akong nakarinig ng mahinang bulong. Hindi ko maintindihan ang salita, parang hangin lang na dumaan, pero sapat na para kilabutan ako. Ang mga balahibo ko ay tumindig. Nagmadali akong umakyat. Nung gabing iyon, hindi ako mapakali. Tiningnan ko ang mga papel ng lupa, pero walang nakasulat tungkol sa anumang istruktura sa ilalim ng aming lot. Nagtanong ako sa ilang matatanda sa lugar. Ayon sa isang matandang kapitbahay, may mga kwento raw tungkol sa isang lumang sementeryo na inilipat noong panahon ng Kastila at posibleng ang ilang bahagi nito ay hindi na itala. Isang gabi, habang natutulog ako, bigla akong nagising dahil sa ingay.
May naririnig akong parang kalabog mula sa labas. Akala ko pusa lang o aso, pero nang sumilip ako sa bintana, nakita ko ang isang anino. Isang anino ng matangkad na figura, nakatayo sa gilid ng hukay, sa mismong daanan kung saan nakita ang hagdanan. Nagsimulang lumamig ang paligid. May naririnig akong humihikbi, parang bata. Hindi ko na kinaya. Ginising ko si Marco. Marco! Gising! May tao sa labas? Ano ka ba, Elena? Anong tao? Gabi na. Baka nananaginip ka lang. Hindi, Marco. Nakita ko. May anino. At may naririnig akong umiiyak. Kinuha ni Marco ang flashlight at dahan-dahang lumabas. Sinundan ko siya, takot na takot. Nang makalabas kami, walang tao. Walang anino. Ang tanging naririnig lang namin ay ang huni ng mga kuliglig. Pero ang lamig ay naroroon pa rin. At ang pakiramdam na may nakatingin sa amin. Baka guni-guni mo lang yon, Elena. Pagod ka lang siguro sa kakaisip sa pool. Hindi, Marco. Totoo ang nakita ko. Totoo ang narinig ko. Mayroong kakaiba sa hukay na iyon. Ilang araw pa ang lumipas at patuloy kaming nakakaramdam ng kakaibang presensya. Ang mga anak namin ay nagsimulang magkwento ng mga kaibigan na nakikita lang nila sa paligid ng hukay. Minsan, nakikita ko ang mga maliliit na yapak ng putik sa sahig ng aming bahay, kahit na nililinis ko ito araw-araw at walang nakakapasok. Nang gabing yon, nagpasya akong tabunan na lang ang hagdanan. Hindi ko na kinaya ang takot sa mga mata ni Elena at ng mga bata. Kahit na sinasabi ni Mang Tonyo na hindi na namin kailangan, pinilit ko siyang tabunan na lang. Habang tinatabunan ang hukay, narinig ko ang isang malakas na iyak. Parang iyak ng isang babae na nawawala ng pag-asa. Nagulat ang lahat. Nagmadaling tumakbo ang mga tauhan ni Mang Tonyo. At doon ko nakita. Sa gilid ng hukay, isang babae na nakaputi, nakatingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at galit. Naglaho siya ng parang bula. Hindi na natapos ang swimming pool. Pinatabunan na lang namin ang buong hukay. Ang lupa ay tinambakan at itinaniman ng mga halaman. Pero hanggang ngayon, pakiramdam ko, nandoon pa rin siya. Sa ilalim. Naghihintay. Ang lamig na naramdaman ko nung gabing iyon ay hindi pa rin nawawala. Kaya, totoo ba ito o kakang-isip lamang? Ang isang hagdanan sa ilalim ng lupa, na tila nagsisilbing daanan patungo sa isang nakaraang hindi pa nakakalimutan. I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.